ating mapapakinggan at mapag-aralan sa oras ito at ang buong pagkakataon, aking pong pinagkakaloob sa ating pong beloved Minister Fillmore Awas. Palapakan po natin ang ating mabait na Diyos. Amen. Praise the Lord. God bless po our preacher Andrew Manalang. Bago po tayo dadako sa ating pag-aaral ng dakila at banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon at kararagtay pa ni Apo Diyos. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Dakila at papagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at makapangyarihang pangalan ng pinakamamahal na Panginoon Kristo, sa mga naunang mga panalangin ng aming ginagalang mga pastor, Will Destrada Almeida, and time prophet, malapay noon. Sa po ito sa aming pag-aaral ng salita, bago lahat kami pinagpapaabot ang aming dakilang pasasalamat sa iyo, sa iyong paggabay, paglagi sa bawat bahagi ng mga gawain, sa banal na krusadang ito, sa ikalawang araw ng krusada, sa dakong ito ng luna, La Union, malapay noon, purihin ka at pasalamatan sa lahat ng mga kaluluwa na patuloy mong nilalapit sa paglilingkod sa iyo. Lalo tigil sa iyo matamis na presensya ang patuloy mong binubuhos sa aming kalagitnaan. Nagpapatunay ikaw ang Diyos na buhay na aming sinasamba sa Espiritu at katotohanan, malapay noon. Purihin ka at dakilain ka sa iyong kamangha-mangha mga gawa, malapay noon. At sa iyong pag-aaral ng panasarita, bagong lahat, kami piminsa na panghuwing kapatawaran sa lahat ng mga pagkukulan namin sa iyo, mga bagay na sambit, nagawa na hindi po naging kaaya-aya sa iyong mananampahan, lubusan niyo pong patawarin ang bawat sa amin maging ngayong abang lingkod, malapay ang sus. Sa ganang akin wala pong magagawa, gabay niyo po lang isan, malapay noon, hallelujah. Salamat po kung maasa, malapay maging sa lahat ng mga tagapakinig, lalo na sa mga bisita, malapay buksan niyo po ang kanilang puso't kaisipan upang kanilang maunawang lubos, malapay noon ang mensahe ng kaligtasan sa hapon ito. Sumaami ka po, malapay noon, at sa iyong matamis at makapanayang pangalan, malapay noon, aming sama-samang sinasaway lahat na mahadlang sa aming kaligitnaan, cast out in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Tayo pong lahat ay mga kupo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amin tayo ngayon katagibagati. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At bago po tayo magpatuloy, atin po muna yung pinapaabot ang pinakamataas sa pagpupuri, pagdadakila, pagsamba, parangal, walang iba kundi sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Amen. The King of Kings and the Lord of Lords, the mighty God, the one true God that we serve in the name of Jesus. And we give double honor and respect as we continue to remember and cherish the blessed teachings po of our beloved and noble pastor, Evangelist Will D. Almeida, our dearest Papa, and also our beloved assistant pastor, Elida C. Almeida, our dearest Mama, and to the entire Almeida family, sa panguna po ng ating beloved Ate Peach, beloved Mr. June, praise the Lord, hanggang sa mga kapu-apuhan na ating ginagalang mahal pastor, ang pagbati rin po sa isa sa mga anak ng ating ginagalang mahal pastor na kasama po natin ngayon, ating beloved Los, Almeida Awas, praise the Lord, maging sa apo po ng ating beloved Prince in the Lord, kaya isa sa mga anak ng ating beloved Mr. June, beloved Ate P, praise the Lord na ating nakapili sa mga hapong ito, mga minamahal, ang ating beloved Kuya Matthew, Will D. Matthew Esguerra, at sa kanyang beloved wife, beloved the Princess Esguerra. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahalang Panginoon, maging sa aming mga anak. At amin mo nga beloved workers, mga katuwang sa Beling Iglesia ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen nga mga mang tartarabay, mga karkararag kada kayo dito'y baknotan, praise the Lord, sa panguna po ng ating beloved ordained preacher Nanding Manalang, sa kanyang po mga buong sambayanan, at maging sa lahat po ng mga manggagawa, mga awit, mga manunugtog, sa inyo pong lahat. Karkarkaro kada kayo ang aming bisita, kan gagayam, dito'y baknotan, La Union, Luna, La Union, praise the Lord. Palapakan tayo ni Apo. Madaydayaw ni Apo Diyos, amen! Amen, praise the Lord. Ito yung first time kumatlang makaumay dito'y Luna, La Union, praise the Lord, nga makadwada kayo, iti panagserbi kini Apo Diyos, amen, praise the Lord. Tunay nga pong totoo po ang sinabi po ng ating beloved Kuya Matt kanina sa kanyang patotoo. Maraming salamat po sa inyong warm welcome, mga minamahal, sa inyong pagtanggap po sa bawat isa sa amin, mga namahal. Praise the Lord, pagpalain po kayo lahat ng ating dakilang Diyos. Nakikita po namin ang inyong kainitan. Makita mi iti gagar, iti pinagserbiyo kini Apo Diyos. Amen. Everybody shall praise the Lord. Nakita da kang iti pinagserbi tayo kini Apo Diyos kay insulsuro. Kada tayo ti ayayatan tayo ng Evangelista Will Estrada Almeida. Through the beloved workers na na-assign po dito, mami na mahal, makita po namin ang inyong dakilang pag-ibig. Amen, sa ating pinakamamahal na Panginoon, patuloy niyong pinagtatrabaho ang inyong dakilang kaligtasan hanggang sa dakilang pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang pagbati rin po sa lahat po ng mga beloved choir members mula sa Central Church, mga beloved musicians, amen, ang mga nakiisa po sa ating ikalawang araw ng banal na krusada dito po sa dako ng Luna,
La Union, maging sa lahat po ng mga nearby outreaches. Pagpalain po kayo lahat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Awan ti sabaling intay pagsaritaan, intay pagadalan, panggap iti sa sao ni Apo Dios, kundi iti kinaimportante iti salvation tayo ko ni Apo. Amen. Kinaimportante iti sa sao ni Apo Dios. Apay nga naimbag, apay nga kasapulan nga awatan tayo ti sa sao ni Apo Dios. Apay nga kasapulan nga adaan tayo ti espiritu ni Apo Dios. Amen. Because without the Spirit of our loving God, we cannot enter the kingdom of God. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamalaking noon. Kapag wala po ang Espiritu ng ating dakilang Diyos na nananahan sa ating mga puso, hindi po tayo makakapasok sa kaharian ng ating pinakamamalaking noon. Bago mananahan ang Espiritu ng ating dakilang Diyos sa ating mga puso, kailangan tayo magkaroon muna ng pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kailangan linisin muna ng ating pinakamamahal na Panginoon ng ating puso, mga minamahal, upang sa ganoon ay mananahan ang Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yan po ang mensahe ng kaligtasan, mga minamahal, na ating pag-usapan sa hapon ito, mga minamahal. Maaaring ito'y napag-usapan nyo na pakahapon, ang kahalagahan ng kaligtasan. Amen? Kaya po nagkakaroon ng krusada, ang banal na iglesia ng ating pinakamahal na Panginoon sa panguna po ng ating iginagalang mga pastor, Will Estrada Almeda and our Blaustein Pastor, Lina C. Almeda. Kagaya ng ating mga narinig kanina, mga minamahal, ito po ay legasiya na iniwan sa atin ng ating blood parents in the Lord. Ang patuloy na magkrusada, ang patuloy na ibahagi ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit po? Dahil mga minamahal, nalalapit na ang dakilang pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Asidegan yung umay ni Apo Jesucristo. Everybody shall praise the Lord. Amen. Haan nga istorya laeng dayta. Amen. Lahat po ng mga sinasabi na banal kasulatan, kung tayo pa'y naniniwala, kung tayo pa'y mga Kristiyano, mga minamahal, haan nga istorya laeng. Amen. Dagita dakat mangyari. Ang aming dagito dakat mangyari. Amen. Magaganap at magaganap po sa ating mga minamahal at magaganap sa mundong ibabaw ang dakilang pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa unang talata, mga minamahal, ating pong basahin, Mark chapter 1 verse 15, sundan po ng Matthew chapter 24 verse 14. Praise the Lord. Hallelujah. Kindly po. Praise the Lord. From the book of Mark, chapter 1, verse 15. And saying, the time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand. Repent ye, and believe the gospel. Amen. Praise the Lord. Sa Tagalog po, sa Ilocano, praise God. Ti Ebanghelyo ni Marcos, Kapitulo 1, versikulo 15. Ket kun kunana, naturpusan ti aldaw, ket ti pagarian ti Dios, asidugan, agbabawi kayo, ket patyan nyo ti Ebanghelyo. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa Tagalog po, praise God. Marcos, kabanatang 1 to, talatang 15. At sinasabi, naganap na ang panahon at malapit na ang karya ng Diyos. Yes, man. Kayo'y magsisi at magsisampalataya sa Ebanghelyo. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Asidigan, mga minamahal. Ano sinabi sa Ilocano? Asidigan ti karya ni Apo Diyos. Malapit na po ang kaharian ng ating pinakamamahal. Ibig sabihin, nalalapit na ang pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sabi dito, mga minamahal, kayo'y mga sisi, agbabawi tayo ti aming pagkukulang tayo kung na Apo Diyos. Amen. Ang aming yung panagbasol tayo ko ni Apo Diyos. Ating pong pagsisiyan yan. Tayo ay magsisampalataya sa Ebanghelyo. Ano pong Ebanghelyo? Amen. Sino ang nangangaral ng tunay na Ebanghelyo? Walang ibang katotohanan. Sabi na ba kasulatan, I am the way, the truth, and the life. No one cometh to the Father except through me. Walang ibang katotohanan, mga minamahal, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ang ating pinakamamahal na Panginoon, siya po ang Ebanghelyo. Amen? Amen. Ang Ebanghelyong ating pinapanghalal, walang ibang mga minamahal, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Siya ang salita, mga minamahal, siya ang buhay. He is the source of life. He is the truth. He is the way. Amen? Hindi po relihiyon, mga minamahal. Wala sa relihiyon ang katotohanan, mga minamahal. Malinaw sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Walang ibang katotohanan, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Everybody shall praise the Lord. Kaya sa banal na iglesyang ito, mga minamahal. Amen. Bakit sinasabing totoo ang ipinapangaral ng banal na iglesyang ito, mga minamahal? Dahil walang ibang pinangaral ang ating iginagalang mga pastor, Will Estrada Almeda. Walang ibang pinangaral ang bawat mga ngaral sa iglesyang ito, mga minamahal, kundi
ang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Wala tayong ibang itinataas dito, mga minamahal, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Mula umpisa, mga minamahal, mula unang araw na balanakusada sa lugar na ito, mga minamahal, wala tayong ibang itinaas dito, mga minamahal. Wala tayong ibang pinapupurihan. Wala tayong ibang inawitan, mga minamahal, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Bakit? Dahil siya lamang ang katotohanan. I am the way, the truth, and the life. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagsamba, kaya sabi natin, walang iba kundi sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Isunod po natin basahin, mga minamahal, kahit nasa Ilocano na lamang po at Tagalog, Mateo 24:14. Praise the Lord. Mateo 24, versikulo 14. Ket daytoy ebanghelyo ti pagarian maikaskasabanto iti amin alubong. Right. Tapnumang paneknek kadagiti isu amin a nasyon. Ket iti kasta umayto ti panungpalan. Amen. Sa Tagalog po. Sa aklat ng Mateo 24, talata ay, hallelujah, praise the Lord. 14. At ipapangaral ang ibanghelyong ito ng kaharian sa buong sanlibutan sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa. At kung magkagayoy, darating ang wakas. Bago magbabalik ang ating pinakamamahal na Panginoon, palapakan po muna natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you po sa ating mga Bible readers. Pagpalampi ko ang lahat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Gaya ng ating nabasa, mga minamahal, ang ibanghelyong ating pinag-uusapang ito, mga minamahal, ay maipapangaral sa buong sanlibutan. Amen? Ito ay kailangan maipangaral sa buong sanlibutan, mga minamahal. Ano hindi ko na natin Ilocano, dagito'y dangakat maisusuro. Amen? Sa buong sanlibutan, sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa at kung magkagayoy, darating ang kawakasan, darating ang wakas, darating ang pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kailangan mo na maipangaral ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. With the advantage of technology nowadays, napapabilis, mga minamahal, ang pangangaral at pagpapahayag ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ibig sabihin, mga minamahal, nalalapit na po ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Amen. Sa mga tunay na mga Kristiyano, sa mga handa na mga anak ng mahal na Panginoon, awan ti pagbutingan tayo. Iti panag-umay ni Apo Diyos. Amen? Tayong lahat ay nagagalak, tayong lahat, mga minamahal, ay nag-aantay. Tayong lahat ay nasasabik sa dakilang pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pero sa mga sanlibutan, amen, itatatao ng awan ni Apo Jesus, iti puso da, mga minamahal, nababalot po sila ng takot. Adati buteng kanyada. Amen? Lahat ng mga sakuna na kanilang mga naririnig, mga naranasan, mga minamahal, nandoon yung takot. Adati buteng iti amin, iti puso da. Apay, gamikat awan kanya dat espiritu ni Apo Diyos. Amen. Subalit sa mga tunay na anak ng malapay noon, makikita po natin ang pagkakaiba sa mga tunay na mga anak ng malapay noon na nasa kanila ang spirito ng malapay noon. Bawat sakuna, mga minamahal, bawat dilubyum na dumarating sa mundong ibabaw, mga minamahal, tayo, mga minamahal, ay nagagalak dahil nalalaman natin na nalalapit na ang pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord. Amen. Hindi po tayo nagagalak, mga minamahal, na may mga naaapektuhan. Hindi po tayo doon nagagalak, mga minamahal. Tayo ay nagagalak na ang salita ng mahal na Panginoon, the word of the Lord is being fulfilled. Doon tayo nagagalak dahil alam natin na nalalapit ang pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord. Kaya sa bawat krusada na nagaganap, amen, sa bawat mga minamahal, salita ng mahal na Panginoon na naipapangaral sa iba't ibang mga lugar, amen, nalalapit na at nalalapit na. Yan ang mga tanda na nalalapit ang pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Habang patuloy na nagkukrusada ang mga tunay na anak ng mahal na Panginoon, nagpapahiwatag lamang na nalalapit na rin ang pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Aduti mang ibagbagang isudati ang isurusuro ti usto, ada kanya dati truth, ada kanya dati agpaisong nga surusuro at adal, mga minamahal. Pero paano natin makikilala, paano natin makikita kung sino ang nasa katotohanan? Uulitin po natin, walang ibang katotohanan kundi ang mahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord. At kung ang mahal na Panginoon na itinuturo, mga minamahal, ng isang iglesia ay buhay at totoo, mga minamahal, nandoon yung manifestation of the power of the Lord. Everybody shout praise the Lord. Amen? At sa banal na iglesyang ito, inyo pong narinig, inyo pong nasaksihan, inyo pong nakita, unang araw pa lamang, sa mga naligtas dito sa dako ng Baknotan, mga minamahal, sa mga naligtas dito po sa La Union, mga minamahal, sa banal na iglesyang ito, noon pa,
Nakita nyo, nasaksihan po natin kung gaano katotoo ang mahal na Panginoon sa ating buhay. Binago ng mahal na Panginoon ang ating mga buhay. Pinagaling tayo sa ating mga karamdaman, mga minamahal. Those are the manifestations na ang Diyos na ating sinasamba ay totoo at buhay. Palakpakan natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Amen? Malalaman nyo na ang mahal na Panginoon Kristo na itinuturo sa inyo ay totoo kung inyo po itong mararanasan at mararamdaman sa inyong mga puso, sa inyong mga buhay. Amen. Sino kada dito iti ada iti first day? Sino tin matindar iti first day? Aming nga bisita tayo. Sino ti ada dito iti first day nga bisita tayo? Amen. Pagpalain ko yung lahat ng malapay noon. Nung unang araw na inyong napakinggan ang mga salita ng malapay noon, mga pagpupuri. Dahil ang mga pagpupuri na ating ginagawa sa Banal Iglesia ito, mga minamahal, ito rin po ay pangangaral ng salita ng malapay noon. Amen. Ang pangangaral ay hindi lamang during preaching time. Sabi ng banal kasulatan, mga minamahal, we teach through hymns and songs. Sa bawat pagpupuri ng mga tunay na mga anak ng malapay noon, na ilalahad natin ang salita at hiwaga ng kadakilaan ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Kaya sa bawat pagpupuri ng mga tunay na mga Kristiyano, mga minamahal, ibinubuhos ng mahal na Panginoon ang kanyang kapangyarihan. May kumikilos ang mahal na Panginoon, naghihimala ang mahal na Panginoon. Pagsalita pa lamang, mga minamaaring pagsalita pa lamang ng MC sa unang parte ng banal na gawain ng malapay noon, kikilos na ang malapay noon sa ilang mga kapatiran. Maaari mga minamahal ilan, makakaranas ng himala. Amen? Mula sa ating pinakamamalapay noon nung sila'y umaawit na may kagalakan. Nung kanilang iniintindi ang bawat liriko na kanilang inaawit. Kanilang sinusundan ng pagpupuri, tinataas nila ang kanilang mga kamay, pinapalakpak ninyo ang inyong mga kamay, mga minamahal, kayo'y tumatalon, sumasayaw, ipaparanas na ng malapay noon ang himala sa inyo. Maaring iba, mga minamahal, sa inyong pag-iyak, sa inyong pagtangi sa malapay noon, ipapadama na ng malapay noon ang presensya niya sa inyo, mga minamahal. Ipapakita na ng malapay noon ang kanyang dakila na pag-ibig, ang kanyang kapangyarihan. Maging sa mga patotoo, mga minamahal, kung may maririnig kayo mga patotoo that would bless you, mga minamahal, it would encourage you, it would motivate you, it will give you the faith to believe that indeed He is the Christ, He is the God that we have to serve, mga minamahal. Bibigyan na kayo o ipagkakalob na sa inyo, mga minamahal, ang katugunan ng inyong mga panalangin dahil nagkaroon na kayo ng pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Maaring sa pamamagitan ng pagbibigay, mga minamahal, nung ipinangaral ang pagbibigay, kayo ay nanampalataya at naniwala, mga minamahal, maaring maghihimala na rin ang mahal na Panginoon sa inyong buhay. Sa pakikinig ng ebanghelyo ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, na unawaan ninyo, binuksan ninyo ang inyong puso at kaisipan, kikilos at kikilos ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon sa inyong buhay. Sa bawat parte ng banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon, kung papasok at mamarapatin ninyong papasok ang salita ng mahal na Panginoon sa inyong buhay, ang Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon, kikilos sa inyo ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palaging ipinapangalan ng ating ginagalang mahal na pastor, mga minamahal. Unang Korinto 2:4 hanggang 5, mga minamahal, habang hinahanda po sa Tagalog, Ilocano, and my speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom. Sabi ng ating ginagalang mahal pastor, hindi sa pamamagitan ng mga matatamis o mga matatalinhaga, mga pananalita o pangangaral, but in demonstration of the Spirit and of power. Amen? That your faith should not stand in the wisdom of men, but in the power of God. Sa Tagalog, sa Ilocano po, praise the Lord. Unang mga taga-Korinto, kabanatang 2, salatang 4 hanggang 5, at ang aking pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa mga salitang pangikayat ng karunungan, kundi sa patotoo ng Espiritu at ng kapangyarihan, upang ang inyong pananampalataya ay huwag masalig sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Amen. Ti umuna asurat ni Pablo kadagiti taga-Korinto, kapitulo 2, versikulo 4-5. Ket ti panagsaok, ken ti panangas kasabak, saan abinuyog, dagiti makayuyot asao, ti kinasirib, no diket ti pan nakaipakita, ti Espiritu, ken ti pan nakabalin. Tapno ti pamatiyo, saan kuma, amabangon iti kinasirib, dagiti tattao, no di iti pan nakabalin ti Dios. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa banal na iglesyang ito, mga minamahal, amen, bago makrusada ang banal na iglesyang ito,
nag-aayuno ang mga manggagawa, nag-aayuno ang mga awit, ang mga manunugtog, ang mga kapatiran, nag-aayuno. Bakit, mga minamahal? Dahil naintindihan natin, itinuro sa atin ng ating giligalang mahal na pastor ang kahalagahan ng kapangyarihan, ng pagkilos ng kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Upang sa ating mga pag-aayuno at pananalangin, mga minamahal, kakahabagan tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ipapakita at ipapamalas ng ating pinakamamahal na Panginoon ang kanyang kapangyarihan. Bakit, mga minamahal? Dahil ang pananalita, hindi tayo nanghihikaya sa ating mga pananalita, mga minamahal. Ang ating pangangaral ay hindi sa pamamagitan ng ating mga karunungan, bagkus sa patotoo ng Espiritu at ng kapangyarihan. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo ay nag-aayuno tayo, mga minamahal, ay nanalangin ng lubos sa ating pinakamamahal na Panginoon upang sa gayon mahabag sa atin ang ating pinakamamahal na Panginoon at ipakita ng ating pinakamamahal na Panginoon ang kanyang dakilang kapangyarihan. Kaya sa bawat kusada, mga minamahal, hindi po tayo pinapahiya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Amen? Nakikita natin sa ating mga bata kung gaano katotoo ang salita ng mahal na Panginoon. Mga bulag, binibigyan, mga minamahal. Amen, na malinaw na paningin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ayon sa kalooban ng mahal na Panginoon. May mga pilay, mga minamahal, na ayon sa kalooban ng mahal na Panginoon, sila ay pinapalakad ng mahal na Panginoon. Ano mang uri ng karamdaman, meron ng isang tao, kung ito ay bunga ng inyong mga kasalanan, kung kayo ay patatawarin ng mahal na Panginoon, hihingi kayo ng tawad sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng mga kasulatan, pagagalingin kayo ng mahal na Panginoon ayon sa inyong pananampalataya at ayon sa kalooban ng mahal na Panginoon. May gradual healing, may instant healing. Ayon yan sa inyong pananampalataya at ayon sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Subalit hindi po dapat tayo, mga minamahal, tumingin lamang sa mga himala na yan na ginagawa ng ating dakilang Diyos. Ating unawain mabuti, mga minamahal, na ang pinakamalaga sa atin, mga minamahal, hindi ang mga himala na ating nakikita, kundi, mga minamahal, ang kaligtasan na ibibigay sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang pananampalataya, mga minamahal, na kailangan natin ipagtrabaho. Dahil sabi ng mga kasulatan, work out your own salvation with fear and trembling. Patuloy natin ipagtrabaho, mga minamahal. Nakita na natin ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Nasaksihan natin ang mga himala, mga minamahal, upang sa ganoon, mga minamahal, anong purpose ng mahal na Panginoon? Hindi tayo sasandig lamang doon, mga minamahal. Na kapag wala tayong nakitang himala, mga minamahal, hindi na totoo ang salita ng mahal na Panginoon. Ipapamalas ng mahal na Panginoon ang kanyang kagilagilalas na mga gawa upang sa ganoon ay magkaroon tayo ng pananampalataya, mga minamahal. At mula sa maliit na pananampalatayang yan ay pagkakaloob sa atin ng mahal na Panginoon, patuloy natin palalaguin at palalaguin. Paano natin palalaguin yung pananampalatayang yan, mga minamahal? Sa pamamagitan ng patuloy at patuloy po nating pagdalo sa pananagawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa patuloy natin pag-awit ng mga banal na mga awitin, mga minamahal, para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa patuloy at patuloy natin pananalangin, kinanahin tayo ang kararag kini Apo Diyos. Kinanahin tayo, mga minamahal, basbasahin iti sasao ni Apo Diyos. Patuloy natin inuunawa ang salita ng mahal na Panginoon. Dahil sabi ng mga kasulatan, faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Everybody shall praise the Lord. Yung pananampalatayang yan na ibinigay sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon, yan ay mapapalago natin kung patuloy natin papakinggan at papakinggan ang salita ng mahal na Panginoon. Amen? Amen. Kaya napakahalaga na patuloy na tayo magdumalo ng dumalo. Amen? Maaring hindi ngayon ang kagalingan ay pagkakalob ng mahal na Panginoon. Maaring 50%, 75% ay pagkakalob ng kagalingan ng mahal na Panginoon. Amen? Subalit nakikita ng mahal na Panginoon ang nilalaman ng inyong mga puso. Kung ang layunin ninyo, mga minamahal, ay kaligtasan, ipagkakaloob yan ng mahal na Panginoon. Amen. Everybody shall praise the Lord. Dahil nung panahon ng pangangaral ng ating pinakamamahal na Panginoon, marami rin ang naniwala, mga minamahal. Marami ang nagkaroon ng pananampalataya sa kanilang kaisipan. Bakit? Natuwa sila. Dahil nakita nila ang mga himala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Subalit habang palalim ng palalim ang pangangaral ng mahal na Panginoon patungkol sa hiwagan ng kanyang salita, mga minamahal. Kanya nang itinuro na ng mahal na Panginoon na ating ibigin ang ating mga kapwa, ating patawarin ang mga nagkasala sa atin at ibigin sila. Habang lumalalim ang mga salita ng ating pinakamamahal na Panginoon na kanyang ipinapangaral, marami na rin ang unti-unting umaalis. Amen. Nung naunawa nila na ang paglilingkod sa mahal na Panginoon ay hindi puro rosas lamang, ibig sabihin hindi puro kaginhawaan. Amen. Nung ipinapaunawa na ng mahal na Panginoon na kayo'y magiging kabahagi ng aking katawan kung inyong mararanasan ang mga bagay na aking naranasan. Sabi ng mga mananampalataya noon, ay, humarap sa matitinding pagsubok ang ating mahal na Panginoon, ang ating guro. Natakot sila, mga minamahal. Maraming tumalikod. Amen.
Nung una, tuwang-tuwa sila na may mga himala silang nakikita, nasasaksihan. Ay, sama, sama. Kung saan ang mahal na Panginoon, sila sumasama dahil sila nagagalak. Nakalilang nasasaksihan ang mga himala na ipinapamalas ng mahal na Panginoon. Subalit ang nakakalungkot, mga minamahal, nung pinapaunawa na ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang tunay na dahilan ng pagdating ng ating pinakamamahal na Panginoon, na ang paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon may kasamang sakripisyo, na kailangan natin ipagtrabaho ang ating kaligtasan, mga minamahal. Unti-unti marami nang nagsialisan. Kaya ang tanong ng mahal na Panginoon sa kanyang mga disipulo, kayo ba ay tatalikod din? Yan ang katanungan, mga minamahal, sa mga sandaling ito. Unang araw, inyong nasaksihan ang kapangyarihan, ang pag-ibig ng mahal na Panginoon. Ikalawang araw, inyo pa rin masasaksihan ang mahal na Panginoon, ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Darating ang panahon, mga minamahal, bilang mga Kristiyano, tayo ay haharap sa mga pagsubok. Tatanungin tayo ng mahal na Panginoon, kayo ba ay tatalikod din? Dahil kung tayo ay tatalikod sa ating paglilingkod sa mahal na Panginoon, sayang ang kaligtasan na ipinagkaloob sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Alalahanin po natin, mga minamahal, faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Kailangan natin ipagtrabaho, kailangan natin patuloy na dumalo ng dumalo. Ano man ang mga pagsubok na ating kakarapin, mga minamahal, kailangan natin ipagtrabaho ang kaligtasang ipinagkaloob, ibinigay sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Alalahanin natin ang mahal na Panginoon, kanyang ibinigay ang kanyang sarili. Siya ang Diyos, siya ang Espiritu. Siya ang nag-iisang Diyos, mga minamahal, na may likha ng langit at ang lupa. Amen? Nagkasala si Adan at si Eva. Gumawa ng kapamaraanan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang nag-iisang dakilang Diyos, gumawa ng kapamaraanan upang sa ganoon magkaroon tayo ng pag-asa na muli tayo, mga minamahal, na ibabalik ng mahal na Panginoon sa kanyang banal na presensya. Ano ang plano ng ating dakilang Diyos, mga minamahal? Kanyang ialay ang kanyang buhay. Upang sa ganoon, mga minamahal, kailangan may dugo na dumanak. Ang Espiritu ang Diyos, mga minamahal. The God, the one true God, He is a Spirit. Walang dugo na dadanak, mga minamahal, sa Espiritu. Kaya kailangan magmanifesto, mga minamahal, ang nag-iisang Diyos, mga minamahal. Kailangan magkatawang tao upang sa ganon, merong dugo na dadanak, mga minamahal, na siyang tutubos sa ating mga kasalanan. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kaya hindi iba-iba ang pagkatao ng mahal na Panginoon. Iba-iba ang manifestasyon ng mahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord. Siya ang nag-iisang Diyos, may likha ng langit at ng lupa, mga minamahal. Siya rin, mga minamahal, ang nagkatawang tao, mga minamahal, upang sa ganon, may mabayubay sa krus ng Kalbaryo at sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo, mga minamahal. Dahil walang ibang dugo na pwedeng isakripisyo, mga minamahal. Amen? Sa lumang tipan, mga minamahal, so that they can please the Lord in the tabernacle, they sacrifice blood ng mga magaganda, mga hayop, mga minamahal. Mga unang mga bunga ng kanilang mga pananim, mga minamahal. Yun yung mga sakripisyo nila, mga minamahal. That is the concept of the sacrifice of the Lord, mga minamahal. Kailangan may the best na iaalay, mga minamahal. At ano ba ang tutubusin ng malapay noon? Ang tutubusin ng malapay noon, yung mabigat na kasalanan ng mundo, mga minamahal, mabigat na kasalanan ng tao. Ang iyong kasalanan, ang aking kasalanan, yun ang tutubusin ng malapay noon. Kaya walang ibang tutubos, mga minamahal, sa ating mga kasalanan, kundi ang kanyang banal na dugo lamang. Amen? Kaya kailangan magmanifesto ang ating dakilang Diyos, magkatawang tao ang ating dakilang Diyos at maihayag ang kanyang pangalan, ang kanyang banal na pangalan na walang iba kundi Panginoong Hesukristo. Everybody shout praise the Lord. At nung natapos, mga minamahal, ang misyon ng ating pinakamamahal na Panginoon, kailangan niya nang bumalik, mga minamahal. Amen? Bumalik sa trono, mga minamahal, ang nag-iisang trono sa kaligtaan, mga minamahal. Amen? Bumalik ang ating pinakamamahal na Hesukristo bilang Diyos muli. Amen? Everybody shout praise the Lord. That is the manifestation of our loving God and Savior, Jesus Christ. Hindi po yung three personality in one God, mga minamahal. Hindi po persona ang pinag-uusapan dito, mga minamahal. Ang pinag-uusapan po natin yung manifestasyon ng nag-iisang Diyos. Sino ang nag-iisang Diyos, mga minamahal? Siya ay Espiritu, siya ay banal, siya ay nagkatawang tao. Ang pangalan niya Hesukristo, mga minamahal, at bumalik bilang ating dakilang Diyos. Ang pangalan niya pa rin, Hesukristo. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kaya sabi dito, mga minamahal, that your faith should not stand in the wisdom of men, but in the power of God. Kailangang iparanas, ipakita ng ating dakilang Diyos ang kanyang kapangyarihan, mga minamahal, upang ang ating pananampalataya ay huwag sumandik, mga minamahal, sa karunungan lamang ng tao. Dahil kung sa karunungan ng tao tayo babase, mga minamahal, marami rin naman ang nakapag-aral ng salita ng malapay noon. Nakapagtapos, mga minamahal, ng masters, ng doctorate, mga minamahal, sa pananaliksik ng salita ng mahal na Panginoon. Pagkatapos pa niyan, may mga postgraduate. Pagkatapos pa niyan, may mga PhD. Pagkatapos pa niyan, may mga PhD. Pagkatapos pa niyan, may mga
Courses pa sila, mga minamahal. Sila ay nagpapadalubhasa upang kanila maunawaan ang salita ng mahal na Panginoon. Subalit sabi dito, mga minamahal, my speech and my preaching was not within the enticing words of man's wisdom. Hindi nasasalig, mga minamahal, ang ating pangangaral sa karunungan ng tao, kundi sa pamamagitan, amen, ng kapangyarihan, patotoo ng Espiritu at ng kapangyarihan. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Kaya meron tayong mga patotoo, bawat mananampalataya ng Jesus Miracle Crusade International Ministry na inyong mga narinig, yan, mga minamahal, ay pinagkaloob sa kanila ng ating pinakamamahal na Panginoon ng mga patotoo. Bawat isa sa atin, maging ang mga bata, bibigyan daw tayo ng patotoo ng mahal na Panginoon. Bakit? Dahil dito natin ipapakita na nasa atin ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ayo ay babaguhin. Yan ay magiging patotoo natin na totoo ang mahal na Panginoon sa ating buhay. Everybody shout, praise the Lord. Tayo ay pagagalingin sa ating mga karamdaman ayon sa ating pananampalataya upang ating patuloy na ipatotoo na buhay at makapangyarihan ang mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Nakakalungkot, mga minamahal. Ang ating dakilang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, siya ay naparito dito sa lupa. Itong lupa na ito ay kanyang nilikha, mga minamahal, pero ang sabi ng mga kasulatan, the world knew Him not. Basahin po natin John chapter 1 verse 10 up to 12. Praise the Lord. John chapter 1 verse 10 up to 12. Praise the Lord. Sa aklat, Apostol 1, Kapitulo 1 hanggang 12. Jesus hanggang 12. Praise the Lord. 10 hanggang 12. Siya'y nasa sanlibutan at ang sanlibutan ay ginawa sa pamagitan niya at hindi siya nakilala ng sanlibutan. Siya'y naparito sa sariling kaniya at siya'y hindi tinanggap ng masariling kaniya. Datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos sa mga tuwid bagay ang mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ating po unawain mainam ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa Ilocano po, praise the Lord. Inasantuan nga Ebanghelyo ni Juan, Kapitulo 1, versikulo 10, aging gana 12. Iso adda iti lubong, ket ti lubong napaadda gapuken kuana, ket ti lubong di na nailasin. Imay kadagiti kukwa na, ket dagiti tao na iso sa anda nga inawat. Ngem kadagiti amin nga imawat ken kuana, inikkan na ida ti kalintegan nga agbalin nga anak ti Dios, kadagijay amamati itinagan na. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Di po ito natin makikita, mga minamahal, yung manifestation ng mahal na Panginoon. Siya'y nasa sanlibutan. Sino ang pumarito sa sanlibutan? Walang ibang pumarito sa sanlibutan, mga minamahal, upang tubusin tayo, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At ang sabi dito, ang sanlibutan ay ginawa sa pamamagitan niya. Sino ang gumawa ng sanlibutan? Old Testament, walang ibang gumawa ng sanlibutan kundi ang nag-iisang Diyos Ama, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Ang Diyos Ama na yan, mga minamahal, ay naparito sa sariling Kaniya. Datapwat ang lahat ng sa Kanya ay nagsitanggap. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Siya ay naparito sa sariling Kanya at siya ay hindi tinanggap ng mga sariling Kanya. Yun yung malungkot na katotohanan. Amen? Inmay ni Apo Diyos, ang nag-iisang Diyos Ama, mga minamahal, na siyang may likha ng langit at ng lupa. Inmay isuna, insuro na, iti sasao, kina importante, iti salvation. Kina importante, mga minamahal, iti panagsisi, panagbabawi, iti basbasol, iti tao. We have to admit that we are sinners. Yung kasalanan na yan, mga minamahal, namanan natin sa ating kanininuan mula kay Adan at saka si Eva. Kaya hindi pa tayo pinapanganak, mga minamahal. Ang tao ay makasalanan na, mga minamahal. Ipinangaral ng ating dakilang Diyos ang kahalagahan ng ating paghingi ng tawad sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ipinangaral ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo na walang ibang katotohanan kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Hindi tayo makakapunta sa Ama, mga minamahal, kundi sa pamamagitan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. At ang Ama na yan at ang Anak ay iisa lamang. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Subalit ano ang sinabi ng banal na kasulatan? Marami, mga minamahal, ang hindi naniniwala at hindi tinanggap ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hanggang sa kasalukuyan, mga minamahal. Ang salita ng mahal na Panginoon, ang kaligtasan, unang binuksan para sa mga Israelita. Subalit hanggang sa ngayon, marami pa rin mga Israelita, marami mga Hudyo ang hindi naniniwala ang Mesayas ay dumating na. Yan ang nakakalungkot na katotohanan. Pero dahil marami sa mga Israelita, ang mga Hudyo,
ang hindi naniniwala at hindi tinanggap ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Binuksan ng mahal na Panginoon ang kaligtasan para sa ating mga hintil. We are considered as Gentiles. Tayo ay mga hintil, mga minamahal, mga walang pag-asa. Pagkatapos ng buhay na ito, mga minamahal, we are bound to perdition. Didiretso tayo sa impyerno, mga minamahal. Yun ang ating kinabukasan. Subalit dahil hindi tinanggap ng mga Israelita, ng mga Hudyo, ang Mesiyas, ang ating pinakamamahal na Panginoon, marami sa kanila ang nagduda. Binuksan ang kaligtasan para sa mga hintil, mga minamahal. Sino yung mga hintil na yan? Uulitin po natin, tayo po. Binuksan ng mahal na Panginoon ang kaligtasan para sa ating lahat, mga minamahal. At nung ating tinanggap ang ating pinakamamahal na Panginoon, nung nagkaroon ng krusada ang Jesus Miracle Crusade International Ministry sa pangunguna at pangangaral ng ating ginigalang mga pastor, nagkaroon ng mga krusada sa iba't ibang mga lugar, mga minamahal, isa tayo sa nakinig ng salita ng mahal na Panginoon. Nung ating napakinggan ang salita ng mahal na Panginoon, ating inunawa. Nung una, dahil maaaring sinabi doon, ay adati milagro, ay na adati sakit ko, adot sakit ko, apanak man dita. Amen? Maaaring yun yung dahilan natin. Mabaling nga iso, reason tayo. Amen? Nga apan tayo ti Jesus Miracle Crusade. But, there is just an instrument. Gagamitin lamang yan ng malapay nun upang inyong maunawaan at makilala sino sa Kristo, sino ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Upang sa gayon, mga minamahal, pagkalooban kayo ng kaligtasan, kayo ay tatawagin mga tunay na anak ng mahal na Panginoon. Ngayon, kung inyong bubuksan ang inyong mga puso't kaisipan, mga minamahal, ipapaunawa sa inyo ng Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon ang kahalagahan ng paglilingkod sa mahal na Panginoon. Isong aming nga makikita tayo dito, aming nga makikita yung tumaktakder, agkankanta, aming instrumentalist, aming nga makikita tayo dito, mga minamahal, lahat ng mga yan, kanilang binuksan ang kanilang puso't kaisipan, mga minamahal, kanilang inunawa ang kahalagahan ng kaligtasan, silang lahat, kaming lahat ay binago ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nananampalataya kaming lahat, mga minamahal, na kami, pagkatapos ng buhay na ito, mga minamahal, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yan ang aming pananampalataya at yan ang aming panghahawakan. Everybody shout praise the Lord. Ngayon, mga minamahal, mapapabilang ba tayo sa sinabi ng mga kasulatan? Marami ang hindi tumanggap sa mahal na Panginoon. Sa 12, datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging anak ng Diyos. Kami na mga tumanggap sa ating pinakamamahal na Panginoon, aming nilamnam ang salita ng mahal na Panginoon. Binigyan kami, mga minamahal, ng karapatang tawaging anak ng ating dakilang Diyos. Kaya kami, mga minamahal, we are proud to say that we are born again Christians, mga tunay na anak ng mahal na Panginoon. Bakit? Dahil sinasampalatayanan namin, mga aming tinanggap ang tunay na Panginoong Hesukristo. The way, the truth, and the life. Everybody shall praise the Lord. Kaya kung nais nyo rin na mapabilang sa mga tunay na anak ng mahal na Panginoon, hindi po mahalaga, hindi po namin sinasabi na kayo mapabilang sa isang relihiyon, sekta o denominasyon. Dahil sinasabi po natin, mga minamahal, walang ibang katotohanan, hindi po relihiyon, mga minamahal, ang magliligtas po sa atin. Ang magliligtas sa atin, walang iba kundi ang tunay na ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Dahil siya lamang ang katotohanan, siya lamang ang dahan, siya lamang ang buhay. Everybody shall praise the Lord. Kung nais nyo maging tagapagmana din ng buhay na walang hanggan, matanggap nyo mga pagpapala na amin natanggap, mga minamahal. Yung mga pagpapalang inyong narinig, hindi lamang po dyan nagtatabos ang pagpapala. Higit ng pinakamataas na pagpapala, hindi po sa mga material na bagay, hindi po sa mga pisikal na mga bagay, higit na pinakamataas na pagpapala matatanggap ng isang tunay na anak ng mahal na Panginoon ay yung kaligtasang nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Amen? Sa makatuwig bagay, ang mga nagsisampalataya sa kanyang mga pangalan, sila yung mga binigyan ng karapatan na maging anak ng mahal na Panginoon. Kaya kung ikaw ay sasampalataya sa mga sandaling ito, no si kangay lukatam, iti pusong, iti panag-awat mo kini Apo Diyos, papasok sa iyo ang Espiritu ng Malapit, ipapaunawan niya, ipaparamdam sa inyo kung sino ang dakilang Diyos na aming sinasamba sa banal na misteryong ito. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa mga huling talata, mga minamahal, basahin po natin. 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Magkasunod na lamang pong basahin, mga minamahal. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Praise the Lord. Ikalawang mga taga-Korinto, kabanatang 5, talatang 17. Kaya't kung sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilang,
ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito, sila'y pawang naging mga bago. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Ilocano po. Isulat ni Apostol Pablo di taga Corinto, may kaduang Corinto, Kapitulo 5, Kapitulo 17. Gapuna, no ti maysa at akin Kristo, iso baru aparswa, dagiti banag adaan na palabasdan, at to'y nagbalinda abaro. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. No adata kadatayo ni Apo Jesucristo anya ti kunana amin nga banbanag. All things are passed away. Anya ti kahit nasawan ama amin nga basbasol tayo idi. Our old life, lahat yan ay handang kalimutan ng malapay noon. Handa po tayong patawarin ng ating pinakamamahal noon. Handa ang ating pinakamamahal noon. Kung papasok ang ating dakilang Diyos, magiging bagong nilalang po tayo sa harapan ng ating pinakamamahal noon. Everybody shall praise the Lord. Amen. Behold, all things are become new. Amen. Lahat, amen, ng mga bagay, mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito sila'y pawang naging mga bago. Tayong lahat ay gagawing mga bagong nilalang ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Sundan po natin anong pangako ng ating dakilang Diyos. Kung tayo mga minamahal ay magiging mga tunay na anak ng malapay noon, ano yung mga palatandaan na nasa atin ang katotohanan. Basahin po natin Mark chapter 16, verse 16 up to 18. Talon po tayo sa 20. Marcos 16 hanggang 18. Talon po tayo sa 20. Praise the Lord. Marcos, kabanatang 16, talatang 16 hanggang 18, talon sa talatang 20. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. At lalakip ang mga tandang ito sa magsisampalataya. Magpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan. Magsasalita sila ng mga bagong wika. Sila'y magsisihawak ng mga as. At kung magsiinom sila ng bagay na makamamatay, sa anumang paraan na hindi makasasama sa kanila. Ipapatong nila ang kanilang makamay sa mga may sakit at sila ay magsisigaling. At nagsialis sila at nagsipangaral sa lahat ng dako na gumagawang kasama nila ang Panginoon at pinatutuhanan ng salita sa magitan ng mga tandang kalakip siya nawa. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yan ang pangako ng ating dakilang Diyos. Yan ang palatandaan na nasa atin ang ating pinakamamahal na Jesucristo. Sa Ilocano po, praise Lord. Ebanghelyo ni Marcos, Kapitulo 16, 15, aging gana 18 kan 20. Kaya't kinunana kadakwada, inka iti isu amin alubong, kaya't ikasabayo iti Ebanghelyo iti isu amin aparswa, kaya't imamati ken ti mabauti saran, maisalakan to, kaya't isaan amamati, madusadan to, kaya't dagitoy apagilasinan, kuyugan danto, dagiti mamati, itinagan ko parwaren danto, dagiti sa iro, agsaudan to kadagiti babbaro apagsasao, agpidot danto tiluulag, kaya't no uminom danto ti makagamot, saan danto maan ano, ipatay danto dagiti imad dagiti masaksakit, kaya't umimbag danto. 20, kaya't rimwarda kaya't nangas kasabada, at dagiti iso amin adiso, at iapot ti multulong kadakwada, kaya't pinanekdagan na ti sao kadagiti datdatlag ana ipakuyog. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yan po ang dahilan, mga minamahal, kung bakit patuloy na nakukrusada ang Baliglesia ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Bakit, mga minamahal? Dahil ipinagkaloob sa atin ang karapatan maging mga anak ng malapay noon. Ipinangako ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, na anumang gawin natin sa pangalan ng ating pinakamalapay noon, ito'y magaganap. Kagaya ng ating mga nabasa, mga minamahal, ating ipapatong ating mga kamay, mga minamahal, sa mga sakit, ayon sa kanilang pananampalataya, ayon sa kapangyarihan ng malapay noon. Sila'y pagagalingin ng malapay noon. Kaya yan po, mga minamahal, ang patuloy nating ginagawa, mga minamahal. Kaya sabi ng mga kasulatan, sila ay paroon, mga minamahal. Amen? Naglakbay ang mga apostoles sa mga disipulo ng ating pinakamamalapay noon, nung kanilang nasaksihan, na kanilang naranasan ng kapangyarang ito, mga minamahal, hindi na natili sa kanila lamang ang salita at ang ebanghelyo. Kanila itong ipinangaral. Ganon din po sa ating mga minamahal. Kaya kung ikaw ay pinagaling ng malapay noon, kung ikaw ay binago ng malapay noon, kailangan mong ipangaral. You have to share the testimony that the Lord has given you, mga minamahal. Yun yung krusada. Kailangan mong magkrusada, mga minamahal. Kahit ikaw mismo, mga minamahal. Hindi yung krusada, mga minamahal, hindi ibig sabihin, mga minamahal, kailangan may malaking pagtitipon, mga minamahal. Ang krusadang iyan, maaaring mag-umpisa sa bawat isa sa ating mga anak na pinagaling, na binago ng ating pinakamamahal na Panginoon. Through soul winning, mga minamahal, we are conducting crusades, mga minamahal. Ipinapangaral natin, ipinapahayag natin ang kapangyarihan, ang kahiwagahan ng salita ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Everybody shall praise the Lord. Amen.
sa pamamagitan ng bawat talento na ipinagkaloob sa inyo ng mahal na Panginoon, ikaw ay nagkukrusada. Dahil hindi mo matatanggap ang mga talentong yan, mga minamahal, kung hindi buhay ang ating pinakamamahal na Panginoon sa iyong buhay. Amen. Amen. Yun yung mga bagay na kailangan mong ipahayag, mga minamahal. Kailangan mong ipamahagi, mga minamahal. Bakit? Dahil parte yan ng patotoo na ipinagkaloob sa iyo ng ating pinakamamahal na Panginoon upang mahayag ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Huling talata, mga minamahal, magsipaganda na po ang ating mga wheat, mga manunugtog. Revelation chapter 3, verse 20. Praise the Lord. Hallelujah. Apokalipsis 3:20. Huling talata na po ito. Praise the Lord. Apokalipsis, Kabanatang 3, talatang 20. Narito, ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Kung ang sino man ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at ahapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Ilocano, Libro de Apokalipsis, Kapitulo 3, Kapitulo 20. Adtoy, siya kaddaak nga agtakder iti ruangan, ket agtugtugak, no adda nung dumngig to, iti timig ko, ket lukatan nanto ti ruangan, sumrikak to kingkwana, ket makipagnaak to kingkwana, ket iso kanyak. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang ating pinakamamahal na Panginoon, ang nag-iisang Diyos na mailikha ng langit at ang lupa, na bayubay sa krus ng Kalbaryo, mga minamahal, para sa ating mga kasalanan. Siya po, mga minamahal, ay patuloy na nakatayo sa pintuan at kumatok. Amen? Ni Apo Diyos, nakatakder, iti pintuan, mga minamahal. Ano yung pintuan na yan, mga minamahal? Pintuan ng ating mga puso. Nag-aantay ang ating pinakamamahal na Panginoon. Inyo bang pagbubuksan ang ating pinakamamahal na Panginoon? Kagaya namin noon, mga minamahal, aming binuksan ang pintuan ng aming mga puso. Aming tinanggap ang ating pinakamamahal na Panginoon. Bawat isa sa amin, mga minamahal, ay may mga kabagaban, may mga problema, may mga karamdaman, mga minamahal, dinadala. Nung aming binuksan ang aming puso at kaisipan, mga minamahal, pangako ng ating dakilang Diyos, siya'y pumasok sa aming pintuan. Siya'y pumasok sa aming mga puso, mga minamahal, at siya'y naghapong kasalo namin hanggang sa mga sandaling ito. Ang ating pinakamamahal na Panginoon, siya'y kumakatok sa inyong mga puso. Kung nais ninyo, mga minamahal, na maging kasalo ng ating pinakamamahal na Panginoon, maging kaagapay ninyo ang ating dakilang Diyos, anuman, mga minamahal, ang inyong kakaharapin sa inyong buhay. Anyaman ti problema, anyaman ti saksakit, if you want comfort and strength and healing that comes only through our loving God, inyo pong pagbuksan ang inyong puso. Nakatayo lamang ang ating pinakamamahal na Panginoon, nag-aabang lamang ang ating pinakamamahal na Panginoon. All we have to do is to open our hearts, to open our door, so that the Holy Spirit will enter to our hearts. Tayo pong lahat ay tumayo, mga minamahal, sa lahat ng mga bisita na hindi pa tumatanggap sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ngayon ang pagkakataon, ngayon ang araw ng kaligtasan. Hindi po ipinangako ang bukas, mga minamahal, kundi ngayon ang ipinangako ng ating dakilang Diyos. Kung inyo pong narinig, mga minamahal, ang paanyaya ng mahal na Panginoon, nakatayo na po ang mahal na Panginoon sa harapan ng inyong mga puso. Buksan niyo po ang inyong mga puso at inyong tanggapin ang mahal na Panginoon. Ang ipinapangako namin, mga minamahal, kagaya ng pangako ng ating dakilang Diyos, kayo ay babaguhin, kayo ay pagpapalain, kayo ay pagagalingin ng ating dakilang Diyos ayon sa kanyang dakilang kalooban. Kayo ay sumampalataya lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon ng buong buo, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amin tayo katumakder, lahat mula tayo umawit sa ating pinakamamahal na Panginoon, ating papurihan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ituloy tayo ng dayawan ni Apo Diyos, ituloy tayong ingato, itinagan ni Apo Diyos, praise the Lord. Mahal ka ng ating pinakamahal na Panginoon, mahal ka ng ating dakilang Diyos. Siya ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo para sa inyo, mga minamahal, para sa ating lahat. Buksan natin ang ating puso, ating tanggapin ang ating pinakamahal na Panginoon. Kagaya ng ating narinig kanina mga patotoo, wala pong mawawala sa atin. Ang mawawala sa atin ang mga problema, ang mga karamdaman. Totoo po yun, mga minamahal. Dahil yan ay pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mahal ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mahal ka ng Diyos. Ikaw ang dahilan kung bakit lagi kanyang iniiwanan, kung bakit ikaw ay narito sa mundo ito. At tinatawagan natin below ordering preacher, Nanding Manala, upang ipaunawa sa atin
ang kahalagahan ng pagtanggap sa ating pinakamahal na Panginoong Kristo upang sa gayon magkaroon tayo ng pananampalataya na nagmumula sa ating dakilang Diyos. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Abang inaawit po ang awit dito, maminamahal sa mga kapatiran. Isentro natin ating puso at kaisipan sa ating mahal na Panginoon para po sa ating mga baguhan na nakadalo. Hallelujah, sila'y tatawaging anak ng Diyos. Hallelujah! Upang sila'y makasama natin na maglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Magmamana ng buhay na wala hanggan. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Habang inaawit ang awiting ito sa ating mga baguhan, hallelujah, tunay na mahal tayo ng Diyos. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Hallelujah. Napakinggan natin ang napakagandang mensahe na ating mahal na Panginoon sa pamamagitan ng ating beloved minister, Wilmore Awas. Hallelujah. Napakaliwanag na salita ng Diyos. Hallelujah. Ang kailangan natin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Diyos, hallelujah. Na ating kaligtasan ang mahal na Panginoon Jesus. Nagkatawang tao upang ikapatakot ang ating magkaos na ating mga kasalanan. Hallelujah, praise the Lord. Muli ka, mahal na Panginoon. Maraming po salamat, mahal na Panginoon, sa mga baguhan na itinamo mo, mahal na Panginoon, sa iyong maraming sada. Sa pagulat, pagkatapang panalangin mo namin, namin mahal sa Lord. Namin malamas na namanginis sa Ministad Almena. Namin namin mamadir sa Pastor Nina Kumoy Almena. Namin namin Almena Children. Namin namin Minister. Mga apo at mga grandchildren. At mga magkagawa. Mga katuwang kamalikan. At mga gawain. Salamat para sa mga baguhan. Hallelujah. Hallelujah. Sa ating minamahal na mga baguhan, sabi ng banal na kasulatan, isang makasalanang tao na nagbabalik loob sa Diyos. Libo-libong anghel ang nag-aawitan sa langit. Higit sa lahat ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ang Diyos mismo na nagkatawang tao ay natutuwa sa atin kung tayo po'y maglilingkod na sa Kanya. Lucas Kapitulo 15, versikulo 10. Ang bawat tao, kinakaabagan ng mahal na Panginoon. Kaya nga napakasimpleng bagay lang ang sinabi, isang makasalanang tao na nagbabalik loob sa Diyos, libo-libo anghel na nag-aawitan sa langit, higit sa lahat ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Yan sa ating mga baguhan, 4 na reglamento ng kaligtasan. Pananampalataya. Mamatitig ka sa pulan tayo kakapsan. Mamatitig ka ni Apo ng Jesus. Pananampalataya. Nakukuha sa pakikinig ng salita ng Diyos. Roma 10:17. Hebreo 11:6. Ang taong walang pananampalataya, hindi kinalulugdan ng Diyos. Ang bawat lumalapit sa Diyos ay maniwala, sumampalataya na mayroong Diyos. Ang Diyos na nagkatawang tao. Siya yung Diyos
na napakalaki ng pag-ibig sa atin, hallelujah, na lumalapit sa ating mahal na Panginoon. Ang Diyos ay inaabag sa dapat niyang kaabagan. Ang Diyos ay naaawa sa dapat niyang kaawaan. Kaya salamat sa ating mga baguhan. Ang pangalawa ay pananampalataya. Pagsisisi sa kasalanan. Agbabawi tayo, kinabasbason tayo. Ito ay importante. Dahil wala makasalanan makakapasok sa langit. Ngayon pa lang, kailangan magsisi ka na sa iyong kasalanan. Totally pagtalikod sa kasalanan ang kailangan natin. Kaya nga ang salita ng Diyos na inyong napakinggan ay magiging daan upang tayo po ay makapagbalik at makapaglingkod na sa ating mahal na Panginoon. Pananampalataya, napakinggan natin, napaka-importante na maniwala tayo sa Diyos. Ngayon, pagsisisi na ang dapat natin gawin. Talikuran natin ang kasalanan. At ang harap natin ngayon ay ang Diyos na nagmamahal sa atin. Aakapin tayo ng Diyos dahil mahal tayo ng Diyos. Hallelujah! Ang pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Hindi po paglipat sa sekta denominasyon, hindi pag-anib ng reliyon ang kailangan natin. Ang kailangan natin, yung mapatawad tayo sa ating kasalanan. Kung paano sinabi nga ng Malapayno kay Nicodemus sa John chapter 3 verse 1 up to 5, Nicodemus, you must be born again. Unless a man be born of water and spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Ang taong makasalanan, hindi makakapasok sa langit. Pero kapag ikaw ay nagsisi sa iyong kasalanan at nagpabautismo sa tubig, sa pangalan ni Jesus, mapapatawad na yung kasalanan at makakapasok ka sa langit, magmamana ng buhay na walang hanggan. Kaya ang pang-apat, bautismo ng Espiritu Santo. Sabi ng Roma 8:9, ang tao walang Espiritu ng Diyos, ang tao walang Espiritu ni Kristo, ay hindi sa Kanya. Kaya ibig sabihin, tatlo ang ating gagawin. Manampalataya, lagi kang dadalo sa gawain, agpatuloy kayo nga agserbi kiniapot ng Jesus, tadumakal ti pamati yung kiniapot ng Jesus. Lalago ka. Ikaw ay tatatag na maglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Maraming pag-uusig, maraming pagsubok ay yung kakaharapin. Pero kapag ikaw ay laging dumadalo, kasama mo ang Diyos, tutulungan ka ng ating mahal na Panginoon. Hindi ka pababayaan ng Diyos dahil anak ka na ng Diyos. Kaya ang pananampalataya, ang pagsisisi at bautismo sa tubig, yan po yung ating gagawin. Meron po tayong water baptism dito, meron tayong tub, nandyan po ang ating mga nagbabautismo, mga brother para sa mga brother, sister para sa mga sister. Kaya kayo po ay magpabautismo bago kayo uuwi, bago matapos ang ating banal na gawain. Kaya sa lahat ng mga narito, ang sabi ng 1:12, ang lahat ng tumanggap sa ating mahal na Panginoon, pinagkalooban ng Diyos karapatan, maging tunay niyang anak, tagapagmana ng buhay na wala hanggan. Magiging tunay ka palang anak ng Diyos. Amen! Kaya sa ating mga baguhan, taas natin ating makamay. Ingato ti kita ima tayo kakabsat. Ore di kita adatuar. No kaya't yung sumreg kay kakabsat. Sa ating mga kapulisan na nandyan sa labas, kung nadidinig niyo po itong tinig na ito, ang ating barangay Kapitan Rolando Casipit, kausap po namin mismo si Mayor, na ito po ay pagkakataon natin dito, na ang lugar na ito, pinahintulutan niya na gamitin natin dahil maraming iniibig ang Diyos na maglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen! Kaya lalo magiging mapayapa ang lugar ng Luna. Kaya sa ating mga kapulisan, maglingkod na tayo sa ating mahal na Panginoon. Sa lahat ng ating mga nandyan na mga tricycle driver, iniibig kayo ng ating mahal na Panginoon. Sumri kayo dito yung unag, kakabsat ko. Tayo lahat ay magkaisa manalangin sa ating mga baguhan at sa lahat ng ating mga kapatiran na narito. Sabihin natin, mga baguhan, mapagpalang Ama sa langit, sa pangalan ni Jesus, pinakamamahal na Jesus, maraming pong salamat
sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na kinapakinggan na ipinangaral ng aming beloved Minister Fillmore Awas at sa turo at aral panalangin ng aming beloved parents in the Lord. Salamat po, mahal na Panginoon, ng Ebanghelyo ng Katotohanan na ipinangaral ng aming mahal na Pastor Evangelista Wildis Rada Almeda, aming beloved Mama Stan Pastor Lina Comun Almeda, ay nagbunga. Nandito ngayon ang mga baguhan, mahal na Panginoon, na lumapit sa iyo. Pinakamamahal na Panginoon Jesus, ako po ay nagbabalik loob na sa iyo. Maglilingkod na ako sa iyo. Mahal na Panginoon, tinatanggap kita ngayon, aking Panginoon, Diyos at Arya ng aking buhay. Iligtas mo po ako, 10 na aking mga mahal sa buhay. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking kasalanan. Sa pangalan ni Jesus, na aking tagapagligtas, Amen. Opo, mapagpalang Ama sa langit. Sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoon Jesus, mapagpalang Diyos, Amang Banal, sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoon Jesus, salamat po muli, mahal na Panginoon, sa mga baguhan na tinawag mo sa lugar na ito ng Lunan Sports Center para sa iyong banal na kusada. Ikaw ay Diyos na nagmamahal sa taong makasalanan. Kaya sa lahat po nang tumanggap sa iyo, mahal na Panginoon, patawarin mo sila sa kalamang kasalanan. Iligtas mo sila. 10 na kalamamahal sa buhay. Isulat mo ang kalamang pangalan sa aklat ng buhay sa langit na maliwanag na mababasa. Pagpalain mo lahat ng mga baguhan at lahat ng mga kapatiran na nag-akay ng mga bunga na dala sa gawain. Pagpalain mo po, mahal na Panginoon, sa pangalan ni Jesus, Amen. Dahil po tuloy-tuloy na mga kapatid ko, manalangin tayo sa ating mga karamdaman. Sa lahat-lahat natin mga kapatiran, have faith in God. Manampalataya tayo sa ating mahal na Panginoon, sa Diyos ay walang imposible. Pag maliit ang pananampalataya mo, ang matatanggap mong kagalingan ng karamdaman mo maliit din. Kaya kailangan lakihan mo ang pananampalataya mo, ang pagtitiwala mo sa Diyos, para yung mahingi mo na kagalingan ng karamdaman, ibibigay kagad na mahal na Panginoon, instant healing. Pero kung maliit ang pananampalataya mo, maaaring gradual healing. Kaya dalawa, merong instant healing, gradual healing. Pero hindi po dyan natatapos. Dapat magpatuloy kayo na mag-attend, na maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Lahat tayo na nandito, manalangin o mapagpalang Diyos sa mga banal. Sa pangalan pinakamamahal na Jesus, patawarin mo po kami sa lahat ng mga kasalanan, sa lahat ng mga kamalian na gawa sa kilos, isip at salita. Hugasan mo kami ng kabanal-banal mong dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Lahat ng mga baguhan na narito, ipuin mo sila. Lahat ng mga kapatiran na narito, mahal na Panginoon, ipuin mo at gabayan mo at pagpalain mo kaming lahat. Sa pangalan ni Jesus, i-lance natin ang ating isang kamay sa ating ulo. Sabi ng Biblia, they shall lance and the sick shall recover. Isipin natin ang mahal na Panginoon, ang kanyang kapangyarihan, ang kikilos sa ating mga katawan na magpapagaling ating karamdaman. Pero isipin natin, ang nagpatong ng kamay sa ating ulo ay ang ating beloved mahal na pastor, 10 na mga manggagawa, ang mga beloved Almeda family. Yes, Lord, dear Jesus, sa'yo walang imposible, mahal na Panginoon. Ikaw ay Diyos na makapangyarihan. Ikaw ay Diyos na mahapakin. Lahat ng mga kapatiran na narito, mga baguhan, pagalingin mo. Ano mga sakit nila, ano mga problema, mga bisyo, mga kahirapan sa buhay, alisin mo, mahal na Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, demons from permanent sickness and diseases, I command you to cast out in Jesus' name. Cancer, leukemia, TB, asthma, diabetes, blindness, cast out the name of Jesus. Spirit of paralysis, cast out. In Jesus' name, heart disease, cast out. Back pain, cast out. In Jesus' name, vices began, paninigarilyo, pag-inom ng alak, maalis ka. Cast out in Jesus' name. Pagda-drugs, cast out. Masamang espiritu ng pagkabakla at pagkatomboy, maalis ka. Sa pangalan ni Jesus, cast out in Jesus' name. Be healed in Jesus' name.
Be healed in Jesus' name. Be blessed, be blessed, be blessed in Jesus' name. Thank you for the healing, Lord God. Thank you for the healing. Thank you for the blessing, O Lord God. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. Lahat ng mga anak ng Diyos na narito at sa mga baguhan, tayo po ay sisigaw ng 3 beses. Hallelujah, praise the Lord. Kasama ang ating pagtalon. Manampalataya ang ating mga baguhan na kayo po'y pinagaling na ng ating mahal na Panginoon. Lahat tayo na narito, sabay-sabay, sisigaw ng 3 beses. Hallelujah, praise the Lord. Kasama ang ating pagtalon. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sabihin natin, I love you, Jesus. I love you, Jesus.